Good afternoon, Sir Elino, at good afternoon, Ma'am Jinky. Sir, linawin po natin. Ito pong inyong asawa na si Ma'am Flor de Lisa. Opo. Tama po? Opo. Ilang taon na po kayo mag-asawa? 47 po. 47 years. Kailan nyo pa po nalaman na meron po siyang kinakasamang iba? 90s na po siguro. Kailan pa po ba kayo nag-OFW, sir? 1982 po. Saan po kayong bansa napunta, sir? Saudi po. Sa Saudi. Okay, tapos 90s po, umuwi na po ba kayo sa Pilipinas? Hindi. Bumalik na kayo? Umuwi lang po ako dito sa Pilipinas to 2023 June. Okay, tapos nung pag-uwi nyo... Bali 2 taon pa lang ako dito. Okay po. Ano pong trabaho niyo sa Saudi, sir? Ano po, welder technician. Okay. So, nung umuwi po kayo dito sa Pilipinas, ano po ang nadatnan ninyo, sir? Nandun na po yung lalaki sa bahay Doon namin. pa rin po nakatira Noong sa pa- bahay? noong pa. 37 years na po siya nakatira years sa na po amin. nakatira sa amin. Oh my God. 37 years na po. 37 years na po. So, sa 47 years yung pagsasama, sir, technically, 10 taon lang kayo pagsama ni Mrs. Opo. Okay. Doon po sa bahay ninyo, sino-sino pa pong kasama niya doon? Yung pong sinasabing anak ko. Yung Pinaako din po sa kanya kasi yung anak. Okay. Pero ang alam niya, sabi, anak daw nung lalaki. Okay. Tapos ilan po ang anak ninyo ni Mrs.? Bali, tatlo po. Tatlo. Okay. Bali, 4 po. Pati yung kinikilalang tatay ako. Kasi siya po yung nakalagay sa birth certificate din. Okay. Sir Elino, bakit po kayo pumayag na tumira doon yung lalaki? Kasi po, kung ano yung sinasabi ng misis ko, kasi ayaw ko paniwalaan yung mga chismis-chismis. Okay. Kasi ayaw ko masira yung pamilya ko. Kaya ginawa ko yung makakaya ko na talagang pinilit kong ayaw masira yung pamilya ko na ayan, no? Ayan. Oo, patay. Yan ang sumira sa buhay ko. Ano po ang pagpapakilala ni Mrs. sa kanya nung nakita niyo siya nung mga 90s pa? Tinakwil daw siya ng magulang. Kaya Kukup-kupin lang. kukupin lang. Okay, pero hindi niya sinabi na, bago kong boyfriend. Walang ganon. Walang ganon. Tapos, Till now, hindi niya inaamin na tapos, nakabit niya yun kahit ang dami na nagsabi, halos bumarangay na, lahat ng kamag-anak niya, lahat na ng tao. Pero siya still, pinaninindigan niya na wala silang relasyon. Pero kami, natikman namin, nakita namin, naranasan namin lahat ng pagmamaltrato, pagmamolestya, ng lalaki, hindi niya kami pinaniwalaan. Pati kayo, Ma'am Jinky. Yes po, kasi kasama po namin yan since pagkabata eh. Parang kung 19, parang 7 o 9, 10, ganyan, kasama na po namin yan. Okay, tapos anong ginawa sa inyo, ma'am? Ayan po, pagka sinisilipan kami, pagka hinihipuan kami, sinabi ko po yan sa nanay ko, hindi siya naniniwala. Pero nung ngayon, binabaliktad nila yung istorya, yung tatay ko naman yung sinasabi nilang naninilip dun sa sinasabi nilang anak ng tatay ko. Okay. Ngayon, patutunayan ko kako na hindi magagawa ng tatay ko yun. Kasi kayo sisilipan. Pinicturan ko lahat yung possible na sisilipan ng tatay ko. Wala kayong At saka maano. wala si sir eh. Mula 90s Hindi, ang inaano po nila, ngayon lang daw po, na dumating siya. Nung magkita kami sa pulis, doon lang sinasabing gano'n. Doon po lang sinasabi. Bago po kasi nangyari doon, pinaiwan ko po yung anak ko. Na may kinukwento yung nanay ko doon sa kapatid ko tungkol sa silip. Ngayon, ang reaksyon daw ng kapatid ko, anong silip? Ngayon, sa kanya na ibinabato. Nakita daw niya yung tatay ko na try siyang sinilipan. Okay. Ma'am Jinky, dahil kayo po yung nakasama ng nanay ninyo at ito nga pong lalaki, kayo po ba tingin ninyo may relasyon sila? Oo, kasi magkatabi silang natutulog sa kama. Yung mga damit ng lalaki nandun po sa cabinet nila. Nahuli nyo na po ba yes sila, po, ma'am? naghahalikan sila. Ako nahuli ko Siya, din. nahuli na rin po Nahuli niya. niya din po. Naghahalikan sila. Tapos yung asawa ko, hinawakan yung dodo ng lalaki. Sabi ko, bakit hinahawakan mo yung dodo ng lalaki? Sabi po ng asawa ko, nanggigil lang ako. Pero nakita nyo ba, ma'am, kahit isang beses sa panahon ninyo na yes po. may nangyari sa kanila? Ay, sa nangyari po, hindi. Kasi madalas po sila, mas naglalak sila sa kwarto. Kami nga po na anak, yung pagkain tatago. Pagdadamutan kami dyan, pagkakain kami, panglalakihan kami ng mata ng Arnel. Oo. Ganun siya kasalbahe. Yung mga pamangkin ko po, inalis ko sa poder nila. Dati po kasi kasama nila yung dalawa kong pamangkin. Inalis ko po yun kasi minaltrato rin niya. Okay, mukhang ang daming yes nangyari. Po, marami po silang pwedeng pananagutan talaga sa amin since 37 plus years. Oo. Pero mapunta tayo dito sa nangyari kasalukuyan sa'yo, Sir Elino. Ano pong klaseng pambubugbog ang ginawa sa inyo? Ikwento niyo po sa amin. Kasi po, nasa kwarto ako. Ngayon, narinig ko sila nagtatalo. Lumabas po ako. Tinanong ko, ano na pinagtatalunan nyo? Sabi po, wala. Sabi ko, bakit balik ka dito sa bahay ko, lalayas ka tapos babalik ka? Sabi ko, kung wala kayong relasyon ng asawa ko, bakit ikaw naglalaban ng mga panty nila?
Naku po. Oo Sabi nga ko, naman. sige, sagutin mo ako. Bakit ikaw naglalaban ng panty nila? Ano pong sinabi? Bakit dito ka nakatira? Sabi ko. Sabi niya, dito ako nakatira pero ako ang gumagawa ng lahat ng gawain bahay. Sabi niya, ikaw palamunin ka lang. Sabi sa akin, ginaganon pa ako, palamunin ka lang. Ang party list na masasandalan. AXIS! Number 68 sa balota. Good afternoon po, Police Lieutenant Colonel John Caracedo. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Pwede niyo po bang i-describe sa amin, sir, kung ano po specifically yung pananakit na ginawa po sa kanya? Nung March 26, nagpunta na nga po sa amin dito sina Sir Elino. Galing po sila sa barangay prior to going to the police station. And apparently, parang nagkaroon po sila ng kasunduan sa level nila kasi ayaw na nilang magreklamuhan. Based dun sa relay sa akin ng investigator ko at ang pinaka-meet halfway na lang nila ay umalis na lang daw po itong sinasabi nating suspect. Hindi po kami kasi ang ginawa po namin, despite na nagkakasundo po sila nung during that time, nagbigay pa rin po kami ng referral na magpa-medical po si sir. In the event na gusto niya magreklamo, ay pwede pa rin naman po, ma'am. Nakapagpa-medical po ba Yes kayo, po. sir? Okay. Yes. So, Medical. doon sa, nila, sir, nakapagpa-medical daw po sila, na-i-file na po ba sa inyo dyan sa Bacoor City, Cavite PNP? Based po, ma'am, sa record namin dito sa Bacoor, I have to, pero parang wala pa po, ma'am. At in the event, ma'am, na gusto nila, open naman po yung station namin para po i-entertain yung kaso dito, ma'am. Oo, kasi kung ganyan pala, marami pong pwedeng kaso. Pwede pong slight physical, pwede pong less serious, or serious physical injuries. Depende po sa Yes, kung ano ma'am. po yung Depende po kinamuni. sa lalabas ng medical. Opo, Yes, at the same tama po yan, time, ma'am, tama. Kung ito ho ay meron naman ho silang kaukulang ebidensya na talaga hong nagsasama itong si Flor de Lisa at si Arnel bilang mag-asawa or mag-boyfriend at sila ho ay nagtatalik. Halimbawa, maaari din ho ba nating matulungan mag-file ng kasong adultery laban ho sa kanila? Yes, ma'am, po. Tutulungan po natin sa abot ng ating mga kaya, whether it's adultery, concubinage, kung ano po ang papasok sa elements natin. Okay, sige po. Maraming salamat Yes, po, ma'am. Police Lieutenant Colonel John Paulo Caracedo. Ang tagal ko po kasi mula po nung nabugbog yung tatay, hindi po ako nagpakita umiiyak. Oo, ma'am, siguro ikaw yung magsabi. Ano ba yung pinambubugbog sa kanya? Kasi yung sa mga pulis, hindi pala Ako nakarating na po sa magsasabi. kanila. Ano po yun? Pinalo po ako ng tubo rito. Pinalo ka, sir. Okay. Tubo. Okay. Tapos pinalo ako ng bote rito, basag. Ayan, hanggang dyan. Oh my God. Okay. Tapos yung mga tuhod ko, pinagpapalo ng Ano po bote yan? Ayan. Hindi na halos makalakad Nandiyan po minsan sa- yan eh. Sino ho ang gumawa niyan? Yan si Arnel po. Ay, grabe Tapos naman. po, yung tubong pinalo niya na ako, sinakal dito. Nung lalaki. Opo, buti po, yung asawa ko, hawak-hawak naman po yung kamay ko, hindi ako kasi Aba, hindi lang basta physical injury. kasi po mahina na ako eh. At saka buti sinisigaw po nila, napapatayin yung ko mga talaga to, kapitbahay papatayin ko namin, talaga to. nakapasok ng bahay. Doon sa terrace, buti nakapasok sila. Maitim na raw po ako, nabula na yung bibig ko. Kung ganun, sir, pwedeng attempted murder. O yung po, Talagang- yung po yung ano namin. Homicide Yung po. daw po. Tsaka, Kung ganun po katindi yung ginawa sa inyo, kung halimbawa Oo. pinagtangkaan talaga kayo at Ayun pinagplanuhan na po yun, nila, ano nila. pinagtulungan kayo. Kasi po, bakit may tubo na siya doon? Oh. Wala namang pong tubo ron. Bakit talagang pinagandahan ako? At saka merong panakal, sir. Yun lang nga, sinakal po dito. At Tapos, hinawakan pa. Hawakan yes po. Hinawakan. Tapos Hawakan. humihingi daw po Dalawang siya ng kamay. tulong, sabi ng mga kapitbahay naririnig nila. Tinakpan daw po ng nanay ko yung bibig niya. Oh. Ay. Pero hanggang ngayon po matapang sila. Kami pa yung Pinagbigyan ko po ng isang linggo Actually po, para sinuyo pa niya pa humingi po. ng sorry, pero Sinuyo niya pa po. hindi po talaga. Sinuyo niya Sir, pa yan. bakit ganun yung pagmamahal mo sa asawa mo? Hindi ko po, kasi po, hindi ko ma-explain eh. Kung ano po klase. Kasi Sige, po, sir, take your time. basta po ang ano ko, kasi po, pinaglaban ko sila sa mga kapatid ko na wala siyang ginagawa masama. Pinoproteksyonan mo sila. Protection talagang ginawa ko sa kanya. Para masabi ng mga tao, yung pamilya ko, Opo. buo. Pero hindi nila alam. Sa dibdib ko, wala na. Sira na lahat. Sir, kung ganyan po katindi yung ginawa sa inyo, definitely meron po kayong basihan para magsampa ng reklamo. Pwede pong homicide, pwedeng murder, depende po kung ano po yung circumstances. But we will definitely help you file a case. Kaya laban po sa kanila. nagpapasalamat ako doon sa mga kapitbahay namin, isang pamilya. Sila po pumasok sa bahay namin. Sila po kumuha ng bakal. Sila po ang naglabas doon sa ng bugbog sa At akin. saka kasi kung hinampas kayo ng bakal, definitely may intention na saktan kayo. Talaga Sinisigaw po. din po na talagang Sa ulo papatayin pa. ko to. Talaga daw Papatayin ko to. papatayin ako, yung po sinisigaw niya doon. Oh. Sa ngayon, sir, nasan itong dalawang ito?
yung pong lalaki, sabi nasa Pampanga na. Pero yung mag-ina, sabi nandito lang sa, Hindi po namin alam talaga. dito sa Metro Manila. Okay, ganito na lang sir, bukod po sa tutulungan po namin kayong magsampa ng reklamo, siguro tutulong na rin po tayong humingi ng detail kay Police Lieutenant Colonel Paulo Caracedo. Kasi po, ang nangyari, dapat talaga ipakukulong namin. Kaso po, nasaktan ko din yung lalaki. Dumugo din siya sa akin, binato ko siya ng bato. Pero Kaya- ibang klase ma'am Opo. yung level Kaso po, ng sabi ginawa Sabi nga nung mga pulis, kahit ako naman, makita ko yung tatay ko na ganyan ang ginawa mo. Ganon Self-defense din yun ma'am. ang mararamdaman grabe mo. po yung Saka, sabi ko. hindi po ako humingi ng tulong sa Hindi, mga anak ko. kasi po, nagalit din kasi ako sa kanya. Kasi Ilang galit years sila ako sa akin hindi nagpakita. Kasi nga, sinasabi ko na sa kanya yung totoo. Ayaw niya po kaming paniwalaan. Hindi siya talaga naniniwala sa amin. Yun ang akala ko na hindi siya naniniwala sa amin. Pero nung nakakausap ko na siya, tiniis niya lang po lahat. Dahil para hindi kami. pinoproteksyonan niya kayo. Yes po. Sige po. Ganito ma'am, hihingi po tayo ng tulong mula po sa ating Cavite PNP para po proteksyonan kayo. Hingi po tayo ng security details siguro Yes po. Yun po sana gusto ko. Ayaw ko na silang makatungtong kay sa bahay ng para po tatay at ko. least maproteksyonan si sir, lalo na kung halimbawang babalikan po kayo. At lalong-lalo na po kung ganyan po kalala yung nangyari, ibigay niyo po sa amin yung mga ebidensya, tutulong po kami para makapagsampa po kayo ng reklamo. Pinaako lang naman sa kanya talaga yung bunso namin. Ang ano niya po, pinag-aral niya lahat. Nag-request sa kanya ng pang-down ng kotse, binigyan niya 240,000. Nung umuwi po siya galing ng Pilipinas, meron siyang $6,500. Ano pong gusto niyang mangyari, ma'am? Gusto daw po niyang bawiin lahat. Babawi ko lahat Gusto yun, niya ma'am. patunayan, i-DNA. Kasi po, hinamon niya na ng DNA test eh. Kami naman po dito sa Wanted sa Radyo at maski po si Senator Raffy, willing po, basta willing din yung mga parties na magpa-DNA. Sasamahan po kayo ng aming reporter para po ma-schedule lahat po ng inyong O kasi concern. patong-patong po eh. Thank you po. Maraming Thank you po. salamat O, doon po sa mga kapitbahay ko yung tumulong sa akin. Maraming salamat po. Ayan.